O eto, ngayon ho, mga bossing, rumekta tayo dito. Yung isa pang Sandro Marcos, mga kababayan. O, Media na ang ang hirit daw niya kahit anti-Marcos siya. ito. Sabi dito, lagot pag ito ang naging presidente. Mas matapang ito kesa sa ama niya. O yan. Babanatan po si congressman ito, mga kababayan. At ihanda nyo po ang inyong sarili. Sabi ni Pumpkin, o basahin ko na yan. Narcoses, the most corrupt in the world, who stole $100 billion, the Duterte's highest rated, most trusted government official in PH world history. May history pa ha? Sa patunay niyan. Kaya, being an anti-Duterte is retardation. Isang bagsak nga tayo. Solid! Nakakalimutan na natin yung baka nagtatampo na po yung mga kasulid natin. O, isang bagsak. Sulit! Tapos heart na green, tsaka yung kamao ninyo. Di ba? O, sabi ni Eddie Wow, napipiko na siguro si Sandro at inaapi ang magulang niya. Pumapalag na ho. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Eto nilagay ko dyan sa title. Minura na ni Sandro si congressman. Kasi pagkakaintindi ko po, yun mismo Pakinggan ho natin, mga boss. Sana naman huwag nila gamitin yung pangalan ko sa politika. Hindi ko naman sila ginugulo. Kung gusto nila. Kasi yun, yung mga kampo ni Duterte, yung sila Baste, si Charis, puro Charis, ganito, ganyan. Tahimik ho. Tsaka isang beses pa, mga kababayan, nagpalit pa ng profile picture si Baste Duterte. Siguro napipiko naiinis dahil mas matalino sa kanya si Congressman Sandro Marcos. Nilagay yung profile picture ni Charis o si Sandro. Charis daw. Ganun lang sila bumanat. Yung puro ad hominem ho, mga kababayan. Pero yung pagdating sa political, wala. Sasabihin, magnanakaw. Ayaw naman pong lakipan ng ebidensya. Diba? Charis to Max. Oh, sabi. Max Alvarado, Barado ang ilong. Tony Barrel, mahilig sa barel. Naalala niyo yun? O, game, tuloy! Itong Narinig niyo yun? Hindi ako kasama po yun doon sa balita. Ito pong, itong, sabi niya, ginugulo. Kung gusto nila, itong ang yabang-yabang pa niya pinapost. Ano sa tingin nyo ang sinabi ni Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, doon sa beep na yon, na may kasunod na ang yabang-yabang niya pa? Hindi kaya itong PI na ito, ang yabang-yabang pa niya? Tingin nyo po hindi naman po iba-blanco ng mga news yun, hindi naman po ibibip ng mga news yun kung hindi po mura yun. Di po ba? Ulitin ko kamay ko, ito Kung gusto nila, itong ang yabang-yabang pa niya pinapost. BS, sabi ni Jane T. Resio, BS, sabi ni Edna Fernandez, PI yun. Tingnan nyo. Di ho ba? Kung hindi humura yun, hindi naman itututot yun Sino daw po, mga kababayan, yung minurang congressman? Nila, itong ang yabang-yabang pa niya, pinapost pa niya sa social media na ang hirit daw niya kahit anti-Marcos siya, nakakuha pa rin ng 8 million na projects. Hindi naman yung tama. Si Meow Meow yata yun No? Si Meow Meow. Si Congressman Meow Meow. So, let's not use, please, wag na tayo mamulitika. Malayo pang eleksyon, tapos gagamitin pa niya yung pangalan ko. Kung manalo yan, kaso napansin na nung mga kapwa nila, taga-lugar nila. Di ba? Mukhang sabi, naku, hindi na ako boboto, may sapak pala, may topak pala yan. Sabi ni Maxip, etong baklang baste na to, ganun ba? Mick Madi, DPI, OGAG po. May ganun, may G yun. Ulitin nga natin, atras natin Pakinggan yung hindi nga natin. Read his lips ho, mga bossing. Itong ang
Ang yabang-yabang pa niya. Tinakpan pala. Sabi ko pa, read yung ano niya, yung lips niya, tinakpan pala ng caption. Oh. Eh kung gusto nila, itong ang yabang-yabang pa niya, pinopost pa niya sa social media na ang hirit daw niya kahit anti-Marcos siya, nakakuha pa rin ng 8 million na projects. Eh hindi naman yung tama. So let's Ipagyayabang pa, no? let's not use, please, wag na tayo mamulitika. Malayo pang eleksyon, tapos gagamitin pa niya yung pangalan ko. Sana naman konting respeto naman, konting delikadesa. Eh, hindi naman ganun ang Wala, mahina po yung mga kukote niya, mahina po yung mga tuktok niya ang methods ko. So, just be vigilant na lang sa ating mga kakailan, lalo na dito sa Lawag. Let's be vigilant and sana naman itong mga taong to, they don't take credit for something that they didn't do. Medyo nakaka-pikon talaga. Pero para sa akin, nung sinabi sa akin, ay, hindi mo naman kasama yung barangay niyo, huwag mo bigyan ng proyekto, Ganun. Wag bigyan ng proyekto. Sino nga naman ang ano nun? Sino ang yung mga taong bayan? yung tao lang ang madadamay, di ba? So, hindi pwedeng ganun. Pero kahit papano, huwag mo naman gamitin yung pangalan ko. Di ba? In any case, let this be a warning na lang. Yes. Okay? Do not take my kindness for stupidity. Oh, oy, Baste. Ikaw di ba si Baste, numero 1 bumabanat ho yan? Kay Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Si Baste, yun. Kaya lang, ang banat ni Baste, yung puro ad hominem lang ho. Puro yung mga, wala yan, ano yan, ganito yan, charis yan. Pero kapag kayong suntukan na, pag kayong boksingan na ho, wala, hindi naman pumupunta si Baste. Di ba? Alam niyo mga kababayan, kung meron lang talagang dapat mga murahin, dyan yung kampo nila. No? Bakit to? Mahilig mga magsigawa ng mga fake news, mahilig magsigawa ng mga walang katotohanan na mga balita, etc. Lahat yan. Do not take my kindness to stupidity. Boom. Baka hindi maarok ni Baste yun. English Pang ano lang yan Pang ano yan yung sinasabi ng mga DDS? Yung bot-bot nimo, pang ganun lang si Baste Okay? Mabait ako pero hindi ako bobo. So do not take my kindness for stupidity, alright? Yung mga DDSO, kabaliktaran nyo po. Kabaliktaran nyo po kung Sandro. No, hindi lang nga mabait, bobo pa. bobo pa, no? Ang hihina ng kukote, sabi, ayaw namin sa korupsyon, ganito, ganyan. Tapos tanggali si Marcos. Lintik na yan. Si Pangulo nga ang nagsiwalat ng mga ghost project, tapos yung nagsisiwalat ang tatanggalin mo. Di ba? I will make sure that anytime they try and take advantage of me, I will make sure that repercussions will... Paano ho kaya, mga kababayan, kung ibaba po ang edad, no, sa pagka-presidente? Let's say pumasok yung edad ni Sandro Marcos. Tapos 2028. May delikadesa si Speaker Martin, sabi ni Blog Bold. Di ba? Tignan mo, wala pang patunay yung kaila Congressman Martin Romualdez. Wala pa silang maipakita. Puro lang ho sila ganito, nagnakaw, ganito, nagbigay, ganito, ayuda king, ganito, ganyan-ganyan. Wala pang patunay Pero, sige, bababa ako sa pagka-speakership ko. Yung sa kanila, mga kababayan, may ebidensya, merong mga nagsasabing mga nakatanggap, ipinagsisiksikan pa din ang kanilang sarili. Di ba? Yun ang mga walang delikadesa, mga bossing. Paano ho kaya kung yung edad ni Sandro Marcos kumbaga, napayagan para tumakbo sa 2028 election? Sara Duterte versus Sandro Marcos? Yan sa comment section ho. I-comment nyo na lang kung ano ang masasabi nyo.
kung sino ang iboboto nyo, mga bossing.